Hi mga ka-backyard, isang magandang umaga po sa ating lahat at sa mga Bisaya naman is maayong buntag sa atong tanan. So for today's video, pag-usapan natin kung ano ba yung mga diskarte ko sa aking mga alagang USLK, mga selkie ko dito sa aking munting backyard, kung paano ko na parami ang kanilang itlog kapag nasa breeding season sila. Ano ba yung mga patoka na gamit ko? Ano ba yung mga vitamins na gamit ko? Ano ba yung mga practices na ginagawa ko para mag-successful ang kanilang breeding simula sa pagkondisyon sa kanila habang sa pag-prepare ng kanilang paitlogan. Hi mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So bago tayo mag-start sa topic natin for today, gusto ko lang i-update sa inyo ang aking mga sisiw. So ito pong white na to, ang kulit talaga ng sisiw na to mga ka-backyard. Itinira ko kasi ito dahil gagawin ko siyang breeder. Dahil yung parents niya na pre-sale white is nasa 14 months old na, kaya nag-reserve na ako ng isang hen para gawing future breeder sa aking mga Polish pre-sale na manok. At ang sisiw na ito mga ka-backyard is napakakulit talaga. Kapag nag-open ako ng cage nila o yung kulungan nila, bigla talaga siyang lilipad at saka pupunta sa aking kamay. Kaso lang, pagpunta niya ngayon sa aking kamay, hindi siya nakadapo agad, kaya doon siya sa baba napunta. So ito po ang aking white Polish pre-sale. So ganito po ang kagandahan niya at saka ganito po ka buwaghag ang kanyang mga balahibo. So mayroon pa palang nasa baba mga ka-backyard. Ang kukulit talaga ng mga sisiw na to. Pero madali naman silang mahuli pag once kinuha ko sila. So yun pala ang hinawakan ko ngayon is ito yung anak ng aking pre-sale hen at saka yung Silver Sea Bright bantam ko. So ito po ang result sa kanilang pairing. So experiment ko po yun mga ka-backyard. So next vlog ko, iko-content ko din ito sa inyo para malaman ninyo kung gaano kaganda pag once nagpares tayo ng pre-sale hen at saka yung Silver Sea Bright bantam. So ito namang nasa kamay ko ngayon mga ka-backyard, ito pala yung anak ng aking pumanaw na black Polish pre-sale na hen. So kahit pumanaw po siya, may natira naman siya sa aking isa. So kapag hen ito is gawin ko itong breeder, kapag male naman is gawin ko din yung breeder. So ngayon mga ka-backyard, pumunta na tayo sa topic natin kung ano nga ba ang mga diskarte ko para dumami ang itlog ng aking mga USLK hen o yung mga selkie natin. So una, pag once nasa 7 months old na yung selkie hen ko o yung selkie roaster ko, is kinokondisyon ko muna sila. So ano nga ba ang pagkondisyon ko sa kanila? So kapag mataba na ang kanilang katawan, so pinupurga ko muna sila. Pagkatapos ko silang purgahin, is pinapaliguan ko. And then after 5 days na pagkondisyon ko sa kanila, is isinasalang ko na sila for breeding. At saka ang ginagamit ko sa kanilang nest box o yung paitlogan is itong plywood ko na nakahugis box. So ito po yung ginagamit ko sa aking mga alagang selkie dito sa bahay. At meron namang ibang mga breeder ko na ang ginagamit ko is yung carton. So mas maganda kasi na maluwag ang paitlogan ng ating mga selkie dahil ang ugali kasi nila, hindi sila katulad sa mga native chicken na pag once
umiipot is bumababa po sila. Ang ugali kasi ng mga Selkie mga ka-backyard, pag once umiipot is nasa gilid lang po ng kanilang paitlogan. So much better kapag mayroon kayong mga Selkie, dapat maluwag ang kanilang paitlogan para hindi malagyan ng ipot ang inyong mga itlog na nililimliman ng inyong mga Selkie. So ano nga ba ang gamit kong patuka para sa aking mga alagang manok na isinasalang for breeding? So ang gamit ko pong patuka mga ka-backyard sa aking mga Selkie na isinasalang for breeding is yung Gallimax 21. So bakit nga ba Gallimax 21 ang ginagamit kong patuka sa kanila? So maganda kasi ang Gallimax 21 mga ka-backyard dahil mayroon itong good fertility egg booster sa ating mga alagang breeder na isinasalang. So hindi po ako sponsor ng ganitong klaseng patuka sa mga manok. Sadyang ito lang yung ginagamit ko at ito lang yung practice ko na nasubukan ko na maganda talaga sa ating mga alagang Selkie pag once nasa breeding season na sila. At saka ano naman ang ginagamit kong vitamin sa kanila? So ang ginagamit kong vitamin sa aking mga Selkie pag once nasa breeding na sila o nag-start na silang mag-itlog is binibigyan ko po ng egg 1,000 ang kanilang patubigan. So ano nga ba ang gamit ng egg 1,000? Gaano nga ba ito kahalaga sa ating mga Selkie? So ang egg 1,000 mga ka-backyard is nagbibigay po ito ng good fertility egg sa ating mga manok at saka nagbibigay din ito ng maraming itlog sa ating mga breeder na inaalagaan o sa ating mga Selkie na inaalagaan sa ating munting backyard di kaya sa ating farm. So ang paggamit ko po ng egg 1,000 is binibigyan ko siya bawat araw, and then nagtatagal lamang ito ng 6 hours sa aking patubigan sa mga Selkie ko. So bakit nga ba 6 hours lang ang tinatagal ng ganitong klaseng vitamin sa ating mga alagang manok? So na-observe ko kasi mga ka-backyard sa aking paggamit ng ganitong klaseng vitamins is madali po siyang mapanis. So 6 hours lang po talaga ang kanyang itinagal sa tubig. Pag once nagmimix tayo is mapapanis na talaga siya. So mas mabuti na kapag umabot na ng 6 hours, dapat nagpalit na kayo ng plain water sa inyong mga alagang Selkie para maiwasan natin ang pagkakaroon ng contamination sa tubig at para maiwasan din natin na magkasakit ang ating mga minamahal na Selkie. So ngayon ang breeder na to is marami po siyang itlog. So ito po ang result mga ka-backyard sa pagbibigay ko ng egg 1,000 sa aking pairing ng Selkie. So pangalan pa lang mga ka-backyard, siguradong uulan na talaga ng itlog sa paitlogan ng inyong mga alagang Selkie. At saka subok ko na itong vitamins na ito mga ka-backyard sa aking mga alagang manok dito dahil yung mga manok ko dati is nag-iitlog lamang sila ng 8 eggs pa 9 eggs. At simula nung gumamit ako ng ganitong klaseng vitamins sa aking mga breeders is nakita ko ang kaibahan nung hindi ako gumamit at saka nung gumamit na ako ngayon, dahil umulan talaga mga ka-backyard ng maraming itlog sa aking mga alagang Selkie hen dito sa aking munting backyard. So ito na po yung itlog niya mga ka-backyard. Ang medyo brown dito is ito po yung itlog ng aking Selkie, nasa 11 pieces po, at saka ang 4 po dyan na white is yan po yung itlog ng aking Polish Friesian na mga breeder. So bakit nga ba ako naglalagay ng 4 na itlog na Polish Friesian sa aking Selkie mga ka-backyard? So naglalagay po ako ng itlog sa aking Selkie pag once naglilimlim na siya, isinasabay ko yung itlog ng aking mga Polish Friesian dahil nga ang na-observe ko dito sa aking munting backyard, ang mga Polish Friesian is hindi po sila naglilimlim. Itlog lang sila sa kanilang paitlogan. Pero hindi naman ito big deal sa akin mga ka-backyard dahil mayroon naman akong maasahan na mga maganda maglimlim. Itong aking mga US Selkie na inaalagaan dito sa aking munting backyard. So ang practice ko na lang dito, pag once mayroon akong Selkie na naglilimlim, kumukuha ako ng 4 na itlog o di kaya 5 itlog, isinasabay ko
sa aking mga breeder na Selkie para sila yung maglimlim. Para mayroon din akong pahatch sa mga Polish ko. Ang total po ng mga Selkie ko dito na hen is nasa 7 pieces po sila. Kaya pag once naglimlim yung iba, is kinukuha ko yung itlog ng aking mga Polish na hen para malagay ko din sa kanila at masabay sa kanilang paglimlim. So, naubos ko naman ang lahat ng itlog nila na pinapasabay ko sa aking mga Selkie hen. So, kapag nagalaga nga pala kayo mga ka-backyard ng Polish pre-sell o di kaya Polish na parisan, much better na mag-alaga din kayo ng native chicken. Dahil pag once nag-itlog na yung Polish ninyo, mayroong makalimlim po sa kanyang itlog na native. Dahil nga, ang ugali kasi ng mga Polish pre-sell o yung mga Polish, sa observation ko lang ito mga ka-backyard, hindi talaga sila naglilimlim. Malakas silang magbigay ng itlog kaso hindi sila naglimlim. So para hindi masira ang itlog ng alaga mo, much better na mag-alaga ka ng maganda maglimlim para siya yung maglimlim sa itlog ng iyong Polish pre-sell na parisan. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. Kung ano ba ang mga discarte ko pag once nagsasalang na ako ng aking mga alagang Selkie, ano ba mga ginagawa ko kapag isinasalang ko na sila, ano ba yung mga practice ko, ano ba yung mga pinapakain ko sa kanila, ano ba yung mga vitamins na dapat nating ibigay sa kanila para maganda ang kanilang pagbigay din ng itlog sa atin. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay. God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi.